Alam nyo ba na mahirap patubuin itong buto, no? Buto ng orange na ito. So sa ating pamamaraan, mapapadali po natin itong patubuin ang buto ng orange, yung imported na orange na ito. So subaybayan po ang aking video paano mapadali ang pagpapatubo ng buto ng orange. Tara, samahan nyo ako sa aking panibagong video. So dito po, no, bubuksan ko lang itong orange na ito. Okay? At kukuha lang po tayo ng buto. Although meron na po tayo dito, no, gusto ko lang ipakita sa inyo yung actual, no. Yung buto na makukuha natin dito sa, yun, mga katas, no? Sarap. Dito sa orange na ito. Okay? Ito yung imported galing China. Ito po yung mga buto niya. Yan, kung mapapansin nyo, ito po yun. So, okay, kainin lang natin, sayang. Alright? Ang tamis. So, ito na po yung buto na nakuha natin. Ayan, madulas. Yan, pansinin nyo, madulas po yan. Ayan, napakadulas. So, yung dulas po niyan, kapag inilagay po natin doon sa patubuan natin, ito po ay peppermint. Kahit hugasan mo ito, mapeppermint po yung buto. Ang mangyayari po niyan, hindi siya tutubo. So, sa pamamaraan po natin, ay simple lamang po tatanggalin natin, no? Tatanggalin natin yung, although mahirap nga tanggalin siya dahil madulas. Yan, tatanggalin natin lang po yung balat, no? So ingatan lang, madulas talaga siya. So ingatan lamang po na masugatan yung pinakabuto. Okay? So tatanggalin lang natin yung buto niya. Yung balat para makuha natin yung buto. Ayan. Kasi ang mangyayari po diyan, kapag hindi natin tinanggal yung balat, yun po yung magpapabulok doon sa laman ng buto. So ito po yun, ayan. Ingatan po madamage po ito. Dito kasi dito po uusbong. Ayan. So, ganun lamang po ang pagtanggal, no, ng balat ng orange para hindi po ma-ferment at madali siyang tumubo. Okay. So, after po natin matanggal yung balat, no, ilalagay po natin sa isang patubuan. So, sundan po yung aking paliwanag kung paano ko siya pinatubo or pina-sprout yung buto ng imported na orange na napakahirap po siyang patubuin kapag hindi mo siya or hindi mo ginawa yung proseso na ito. So dito guys, gusto ko lang i-share yung pagpapatubo ng buto ng orange at saka yung ating malunggay. Ayan. So, ito po ay nagraran na ng 6 na araw. So, ganito po, ito yung malunggay. So, si malunggay po ay mabilis, 2 days lang po yan, nag-sprout na kaagad. Yan po. Pero, tinanggal natin yung kanyang balat, po. So, 3 po ito, no? Ito. Although na-damage natin ng konti. Okay? So, ito po yung 3 yan ay malunggay. So, ito naman po yung orange, yung nabibili natin na orange sa mga nagtitinda ng or sa prutasan. So, ang ginawa po natin ay para hindi po mag-ferment, no? Hindi mabulok itong mga buto ng orange kasi maasim po yan, po. So ang ginawa po natin ay
tinanggal natin po yung balat. So kung mapapansin nyo, ayan po, no? Ito. Yan. So may mga sprout na po siya or sila sa 6 na araw. So ganito po kasi yan, ano. Nung po tayo kasi ay nagpatubo noong una, hindi natin po tinanggal yung mga balat. So kung mapansin niyo ay makinis na. Yan, makinis na, makinis. So ginawa po natin ay tinanggal natin yung mga balat, no? Para po hindi ma-ferment kasi po madulas yung balat, no? Dahil pag habang or fresh pa, habang fresh pa yung buto, ito po ay madulas at saka maasim. Ngayon, ang ginawa po natin ay tinanggal natin yung balat. So ingatan lamang po na itong dulo na to ay masira, no? Doon sa inyong pagbalat, no? Dito po kasi uusbong yung kanyang tubo. So ito kung titingnan nyo, ito yung nauna, no? So ito gagawin po natin ay gusto na nating ilipat, ano, sa seedling bag. Hindi na ho natin patutubuin dito ng mataas. So ang gagawin po natin, yung meron na mga sprout ay ilalagay na natin po sa seedling bag. Nag-test lang po ako kung pwede na tumubo, na tanggalin natin yung balat. So ginawa po natin ay meron po tayong tissue. So ito yung baunan, no? Then binasa po natin ito, binasa. So huwag naman pong sobrang basa na yung makikita mo yung tubig, ano po. Yung basain lang natin para yung moisture ay mag-stay po rito, no? So tatakpan natin 'yan. And then lalagyan po natin ng takip, no? Yung medyo madilim. Okay? So ganito po yung procedure ko, yung bagong procedure ko po ng pagpapatubo ng bunga ng orange. Yung mga nabibili po na galing ibang bansa. So nung una po kasi ay nag-try tayong magpatubo na kasama yung balat, nag-fail po tayo. So ginawa natin ay, yun nga po, tinanggal natin yung balat, no? Kasi maasim. Ganon din po ang gagawin ninyo sa kamyas, ano po. Sa kamyas po kasi magtataka kayo bakit maraming nalalaglag na kamyas pero walang tumutubo. Dahil nga po yung buto ay na-ferment. Ngayon, pag na-ferment po yung buto, hindi na po yan tutubo. So yun po yung mga teknik ng sangkis, lalo yung mga maaasim. Pero doon sa ginawa ko naman po sa pagpapatubo ng kalamansi ay tumutubo naman po. Pero dito sa certain na sangkis na ito or yung orange, nagsubok na rin po kasi ako dati, ang nangyari ay nabulok. Dahil nga po, ginawa ko siya, pinatubo ko siya dito sa container, no? Ganyan. Pinatubo ko siya sa tissue. Yan. So, dati po nakapagpatubo na rin po tayo ng apple, no, sa loob naman ng ref. Ang nangyari lang ay nung lumaki na at nung ilabas natin nabigla. Okay, nabigla siya. Kaya nabulok din yung puno ng apple. So, yun po, no, na-share ko lang yung aking sistema sa pagpapatubo ng mga buto like yung malunggay at saka yung orange. So dito, meron po tayong itatanim na po natin itong pinatubo natin, may kasama palang buto ng mangga. So ang gagawin po natin diyan ay yun nga, maglalagay po tayo ng lupa or itong loam soil na nakuha natin. At ito, meron tayong seedling bag. So, nabibili po natin yung seedling bag ay 150 pesos sa 100. No? Nabibili po natin yan sa malapit, no? Sa Bureau of Plant Industry sa Malate, Manila. So, ihiwalay muna natin po yung buto ng mangga. Dahil patutubuin din po natin yan. Ngayon, ang gagawin po natin muna ay itong malunggay muna ang ilalagay natin. Kasi kailangan natin po munang magpatubo ulit ng malunggay seedling dahil gusto natin po na magkaroon ulit tayo ng maiuwi sa ating probinsya para maitanim natin
sa ating lupa, no? Ayan, so maglagay lang po tayo ng maglagay. Siya nga pala, itong loam soil na po ito ay nanggaling sa mga ibang opisina. So ang ginawa natin ay, yun nga, hiningi natin at ipinaakyat natin doon sa ating or dito sa ating garden. Kasi po itatapon lang yan. So ang ginawa natin, hiningi natin, na-recover natin yung loam soil at gagamitin nga natin para sa ating pagpapatubo ng ating mga pananim dito sa tuktok ng building. So ayan po, no, naulan. So ang ginawa lang natin is mailipat lang natin ano po yung mga nag-sprout na mga buto ng orange na imported. So ayun nga, doon sa sinabi ko mga nauna, mahirap po patubuin talaga at nag-failed na po tayo nung unang-una po tayong nagpatubo sa loob ng tub, yung meron